guys kasi meron tayong mga subscribers din no ng mga Tagalog na gusto nilang malaman po. Hindi po kasi sila nakakaintindi din ng language natin na Cebuano no. Pasensya na po kayo. Yan. Yan guys. Yung cellphone natin guys natumba no. Good afternoon guys. Isa na naman pinagpalang araw sa ating lahat. Sana lagi kayong ligtas dyan, especially sa inyong mga family, no? Sa inyong pamilya. Stay safe po, no? So for today's video, may nag-ano po sa atin, comment po, no, sa ating video kahapon. Sabi niya po kung pwede po ba purgahin yung mga nangingitlog na manok, no? Yung mga hens po. So, sa akin po, in my experience, base lang sa aking experience, pwede naman po. Meron po talagang pag pinurga nyo, talagang hihinto po sila sa pagpangitlog, no? Pag-iitlog, pag-produce ng egg. Pero okay naman po sila kasi mga after 2 weeks or 3 weeks, babalik din po sila sa dati, no? Ang kagandahan po noon, mas maano sila, mas malaki na, no? Talagang tataba po sila kasi yan po yung tendency niyan pag meron kayong mga hens na nangingitlog na po tapos hindi niyo napupurga, talagang may posibilidad po na mangangayayat po sila pag nangingitlog na po sila, no. Lalo na yung mga breeders diyan. Yung sa atin, hindi ko po siya yung ano po kasi natin hindi ko po talaga masyadong talagang binuburas ka, no, yung talagang
binibigyan ng pagkain. Talagang inaano ko lang po, tinatansya ko lang po no yung binibigay natin. Kasi baka pag nasobrahan sila tataba po sila, tapos may posibilidad na hindi po mangingitlog kasi hindi po makakalabas yung itlog kasi mababarahan po ng ah, calories no yung sa ano nila sa puwet nila dapit no, sa puwet banda no, ano ng mga ano, mga babarahan ng mga taba-taba. So yun po yung ginagawa ko, inaano ko lang po, tinatansya ko lang yung pagkain nila. Merong iba din kasi yung iba ginagawa nila merong 40 grams, no? Depende po sa kanila, meron silang mga grams or 100 grams ba. Yung 100 grams, inaano nila, inahati nila sa 3 beses. Kasi yung iba po, yung mga ibang farmers po dyan, 3 beses kung magpakaon ng mga breeders nila, no? Third, hinahati nila yan, no? 30, 90 grams, mga ganyan po, no? So yun, hindi po okay lang po yun, no? Na kahit ang itlog na pwede lang purgahin, pwede lang po yan, no? Pwede lang po purgahin yan. So wala pong problema yan, no? Meron mga ano dyan, mga indikasyon na talagang yung manok nyo hindi mangingitlog kasi pinurgan nyo po, no? Pero mga after 2 weeks po, talagang okay naman. Sinubukan ko naman po yan kasi yung sinasabi ko po sa inyo, yung pampurga ko po, di ba? Yung pampurga ko po na bastonero, every 2 months po napupurga talaga ako. Okay naman po, hindi naman po sila talagang totally na hindi na mangingitlog, no? Continuously mangingitlog sila pero paano lang, merong 1 week i-stop o mag-stop sa pagpangitlog, no? Meron ding continuous lang, no? Depende po kasi yan. Pero yung nagtanong sa akin na kung pwede lang po ba sa nangingitlog, na okay lang po, subukan nyo po kasi experience ko naman yan, no? Try nyo po. Wala naman pong masama. I-try nyo lang po. Hindi naman po mamamatay yung mga manok nyo, no? I-try nyo lang po kasi experience ko na po yan, no? So, yun lang, no? Sa nagtanong. Salamat sa katanungan mo kasi yung iba hindi rin naliliwanagan, no? Hindi rin naliliwanagan sila or nalilito pa po sila kung ano po ba talaga yung gagawin, no? Pag nangingitlog na or pwede bang purgahin, di ba? Merong iba yung pagpupurgahin mo, hindi pa po pwedeng kainin, no? Ako, hindi ko pa po nasubukan, no? Na kinain ko yung pinurga ko, tas kinain ko. Inaano ko po kasi kagad, ilalagay ko sa incubator, no? Hindi ko pa po na-try na pinurga ko sila tapos kinain ko. Siguro bawal yun, kasi meron yung withdrawal period na tinatawag nila, yung 3 days, no? Withdrawal period. So, after withdrawal period na 3 days, tsaka nyo lang po sila pwedeng kainin. Lalo na kung tables ganyan po. Pero hindi ko pa po wala pa po akong idea kung pwede ba kainin o hindi. Para sa akin, hindi ko po alam Basta, yun po, sa sa pag, ganon, sa nangingitlog na, pwede lang po purgahin, no? Pwede nga, paliguan nyo ulit para makondisyon siya balik, no? Pwede yung paliguan lang din. Tapos, paluapan nyo rin ng egg 1,000, no? Yun, hindi ko pa po na yung egg 1,000 pala na sa inyo. Kung ano yung technique na yung egg 1,000. Ano din yun po, legit din po yun. So, sa next vlog lang siguro na kung para sa may mga katanungan dyan ng mga goods na pampaitlog ng manok, no? So, yun lang, no, yung video natin for this video. Yan, wala naman po tayong update ngayon. Then may nagre-request pala sa atin kung paano po natin ginawa yung incubator natin, no? Huwag po kayong mag-alala, ituturo po natin yun, no? Ituturo po natin yun sa inyo kasi hangad ko naman na talagang matuto po kayo, no? Matuto po kayo na yan. Sa may mga katanungan po, no? Comment lang po kayo palagi, no? Para alam po natin kasi binabasa ko po yung mga comment nyo, no? Hindi po tayo talagang binabasa ko po. Kung mayroon ba kayong mga katanungan sa ating mga video, no?
may mga idea na alam ko po na kayang kong i-share sa inyo, i-share ko po talaga pero based on my experience lang po, no. Hindi po tayo nagdadagdag ng hindi natin experience kasi mahirap na po. Mahirap po tayong ma-bash ng ating mga subscriber din na alam ko po yung mga subscriber natin dyan ay talagang marurunong po yan sila, no. Tumitingin lang po sila kung ano yung mga ano talaga, mga tamang sinasabi ba. Yan, nag-observe lang po yan sila. So, kailangan careful po tayo sa ating mga sinasabi, no. Yan. So, yung ginagawa ko ngayon, same as usual pa rin, no. Patulad pa rin ng dati po. Ikot-ikot muna tayo ng itlog. Yan, yun pa rin. Basic procedure lang po, no. Ikot-ikot lang ng itlog. So, sa mga hindi nakakaalam, ito ginagawa ko lang po ito ng twice a day, no. Ang pag-ikot ng itlog, twice a day lang po, guys. Ayan. Twice a day lang po. Meron din naman, 3 times a day, pero ako kasi, wala po kasi talaga akong time, no. May work po kasi ako. So, yun na lang po yung ginagawa ko. Twice a day ko na lang po sila iniikot. Ayan. So far, okay lang naman ang hatching rate nila, no. Legit naman po ang hatching rate. Talagang pwedeng-pwede po ang hatching rate nila. Ayan. Ito lang po yung ginagawa ko, guys. Every day and every hapon. Ayan. Every hapon. Yun, no. Every afternoon and every morning, no. Ayan po. So, start ko turning on pag-iikot mga 5 a.m. in the morning, no. And then 5 p.m. in the afternoon, no. Yan lang po, 12 hours lang po. Twice a day. Ayan ginagawa. Sa una, 3 times a day, ginagawa ko siya, iniikot ko po 3 times a day. Same lang din po naman yung hatching rate, no. Wala namang pinagbago. Kaya twice a day ko na lang. Ayan. Ito, marami din dito guys, mga hindi mapipisa po. Kasi hindi ko po talaga chinecheck May mga po dito, yung mga hindi fertile egg, no. May mga hindi fertile egg po talaga dito. Ayan, pasensya na po kayo sa boses natin kasi nahirapan po tayo mag-Tagalog. Pinipilit lang po natin, guys, kasi meron tayong mga subscribers din, no, ng mga Tagalog na gusto nilang malaman po. Hindi po kasi sila nakakaintindi din ng language natin na Cebuano, no. Pasensya na po kayo. Yan. Yan, guys. Yung cellphone natin, guys, natumba, no. Yan. Natumba yung cellphone natin. Sana nga ba yung iniikot natin, no. Wala na tuloy. Yan. Dito na siguro. So yun lang, guys, no. Kung meron kayong mga tanong, comment, yan, paulit-ulit na lang. Mga comment. Okay lang, magtanong po kayo. Basta yung kaya lang nating sagutin. Yung mga may idea dyan, no. Yun pala, no. Nasagot ko na po yung tanong nyo po. Kung yung itlog ba, kung nangingitlog na ba yung hens nyo, kung pwede pang purgahin. Pwede po, no. Bakit hindi? Mas nakakatulong yan ng kalusugan, no? Nakakaganda ng kalusugan ng hens yan. Diba po? So, yun. Tapos na tayo sa pag-iikot, no? Hindi ko alam kung naikot ko ba yung iba. Napaka-basic lang po, no? Ang pag-iikot. Ganyan lang po. Yan. So, experience lang po ito. Sinubukan ko. Dati po, sa totoo lang, marami po akong nasasayang na itlog, no? Kasi experiment lang po talaga to. Talagang sinusubukan ko lahat ng anong pwedeng gawin, no? Sa pag-i-incubate. Kahit failure tayo, patuloy pa rin tayong sumusubok, no? Kahit failure tayo, kahit minsan mga dati yung natatry ko yung mga 30 pieces, no.
30 pesos talagang nasasayang lang kasi hindi natin namomonitor po kasi umaalis po tayo, meron tayong work kasi minsan mainit yung panahon, yung thermostat natin tumataas yung temperature, di ba po? So kailangan po talaga na kapag ganyan always po kayong nagbabantay, no? Kasi hindi mo namamalayan talagang tumataas yung temperature kasi lalong-lalo na po pag mainit yung panahon, no? Mainit yung panahon talagang tumataas yung temperature. So yun lang, no? Sa video na ito sana meron po kayong natutunan at kung meron po pa po kayong mga katanungan sa akin na alam ko po kung kaya kong sagutin sige lang po, itanong niyo lang po, no? Baka masagot po natin, no? Kahit hindi po tayo expert, baka meron din akong idea na mabigay sa inyo, no? Yun lang po guys, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.